Mga kapatid, alam nyo ba kung magkano na ang utang ng Pilipinas? At ngayon nga sa kasalukuyan, lagpas 17 trillion pesos na ang utang ngayong panahon ni Pangulong Marcos. Kaya ang tanong mga kapatid, kung trilyon-trilyon ang ating inutang, ramdam ba natin ito sa araw-araw na buhay? Halimbawa na lang, sa flood control projects, taon-taon ay binabaha tayo. Ang budget para sa flood control ay nasa trilyon na ang total nitong mga nakaraang taon. Pero sa mga hearing ngayon, ang iniimbestigahan ay mga multong proyekto. Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress. Ang napakasakit na katotohanan sa lumulubong utang bawat Pilipino dahil sa mga korap na politiko. Welcome back to Kaakibat TV. Umiinit lalo ngayon na pinag-uusapan ang maanumalyang flood control na maituturing na pinaka-most corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas na kinasangkutan ng mga corrupt na politiko sa ating bansa na pinangunahan ng mga politiko kawani ng DPWH na nakipagsabuatan sa mga kontraktor na isa nga sa nakakuha ng pinakamaraming proyekto sa buong bansa ay ang mag-asawang Diskaya na sina Carly at Sara Diskaya na kung saan ibinulgar ang ilang sangkot na mga politiko. Isa nga dito sa pinangalanan na kumubra ng pinakamalaking porsyento ay sina Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Zaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Zaldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Zaldico. Sa hearing ng Kongreso ay ipinakita ng kanang kamay ni DPWH Engineer Henry Alcantara sa bayan ng Bulacan na si Engineer Bryce Hernandez ang gabundok na pera sa ibabaw ng billiard table at sa kabilang misa naman ay ang tila pinaghati-hatian na ng ilang grupo na kabilang nga sa nasangkot na pangalan ay ang dalawang engineer ng Bulacan na sina Bryce Hernandez at ang tinawag niyang boss na si Engineer Henry Alcantara. Sa episode nga ng Frontline Balita ng TV5 ay inilabas nila kung magkano na ang kabuuang utang ng Pilipinas simula taong 2000 hanggang sa kasalukuyan na umabot na ng 17 trillion pesos. Mga kapatid, alam nyo ba kung magkano na ang utang ng Pilipinas? Kung titingnan natin dito sa chart mula sa datos ng Bureau of the Treasury, noong taong 2000 ay nasa 2.17 trillion pesos ito. Pagdating ng 2019 ay makikita natin na umakat na ito sa 7.73 trillion pesos. At mula 2020, dahil sa pandemya, sumipa na ang linya sa graph at mabilis na nga tumaas nitong mga nakaraang taon kumpara noong mga nakaraang dekada. Kung ikukumpara natin sa mga dating administrasyon, halos lahat nag-iwan ng mas mataas sa utang kaysa sa kanilang sinimulan. Makikita natin dito mga kapatid, mula sa termino ni Pangulong Ramos, Pangulong Estrada, Pangulong Arroyo, Pangulong Aquino, Pangulong Duterte at ngayon nga sa kasalukuyan, lagpas 17 trillion pesos na ang utang ngayong panahon ni Pangulong Marcos. Pero mas malinaw dito kung gaano kabilis ang naging pag-akyat. Sa 6 na taon ni Pangulong Duterte, halos 7 trillion pesos ang nadagdag. At ngayon nga, kay Pangulong Marcos, sa loob lang ng 3 taon, ay mahigit 4 trillion pesos na ang nadagdag. At kung magtutuloy-tuloy nga ang trend na ito, ay lalagpas tayo sa record ni Pangulong Duterte. Pero linawin natin mga kapatid, hindi agad masama ang utang. Importante ang tinatawag na debt to GDP ratio kung saan makita natin kung gaano kabigat ang utang kumpara sa laki ng ekonomiya. Noong 2004 ay nasa 71.6% tayo. Pero unti-unti itong bumaba hanggang sa umabot ng 39.6% noong 2019.
Ngayon ay bumalik na tayo sa higit 60%. Muli, walang problema sa pangungutang. Katulad na lang sa personal na buhay, kung gagamitin mo ang investment sa iyong inutang, may magandang return ito. Pero kung sa luxury cars, designer bags at European vacation, ay mas lalong mababaon ka lang sa utang. Kaya hindi masama ang umutang basta't sustainable at napupunta sa tamang investments sa eskwelahan, ospital, kalsada, tulay at flood control. Kaya ang tanong mga kapatid, kung trilyon-trilyon ang ating inutang, ramdam ba natin ito sa araw-araw na buhay? Halimbawa na lang, sa flood control projects, taon-taon ay binabaha tayo. Ang budget para sa flood control ay nasa trilyon na ang total nitong mga nakaraang taon. Pero sa mga hearing ngayon, ang iniimbestigahan ay mga multong proyekto. At dahil kinakaltas ito sa ating buwis, hindi ba't karapatan din nating makita at maramdaman kung saan napupunta ang bawat piso? At kung totoo nga na may mga ghost projects lalo na sa flood control, tandaan natin mga kapatid na ito ay utang ng inang bayan na tayo mismo ang magbabayad. Kung matatandaan sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay bahagyang tumaas ang utang ng Pilipinas na kung saan sa pag-upo mismo ay ipinatupad agad ang isa sa kanyang pangako na build para magbago ang takbo ng ating bansa para hangaan ng buong mundo pagdating sa infrastruktura. Ngunit ang masaklap ay tumama ang pandaigdigang problema na kung saan pumutok ang coronavirus na tinamaan ang buong mundo na nagresulta sa pagkaantala ng ilang build project ni dating Pangulong Duterte para pagtuunan muna ng pansin ang lumalalang sitwasyon ng pandemic na nagresulta ng lockdown sa buong bansa na bawal lumabas na kung saan binigyan na muna ng ayuda ang bawat pamilya. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob si Pangulong Duterte ay itinuloy ang build at nung bumaba nga sa pwesto si PRRD ay ipinasilip ng UNTV ang tapos na at ang ongoing project noong 2021. Malalaking proyektong pang-infrastruktura para sa pag-unlad ng bansa ang ipinangako ni Pangulong Rodrigo Duterte. At sa kabila ng mga hamon dulot ng pandemya, nagsimula at nagpatuloy ang ilan sa mga ito. Isa sa pinakamahalagang proyektong natapos ngayong taon ay ang Metro Manila Skyway o ang Skyway 3. Ito ang 18.83 km long elevated highway na nagdurugtong sa North at South Luzon Expressways. Nagsimula na rin noong Hulyo ang operasyon ng dalawang karagdagang istasyon ng Light Rail Transit 2 sa Marikina Pasig area at Antipolo sa ilalim ng LRT2 East Extension Project. Ipinakita na rin ngayon lang Disyembre ang mga bagong train sets para sa nalalapit na operasyon ng Metro Rail Transit Line 7. Inaasahang mapabibilis nito ang travel time mula sa Quezon City hanggang San Jose del Monte sa Bulacan. Nagpapatuloy din ang pagpapatayo ng Metro Manila Subway na tinuguri ang Project of the Century na kokonekta sa Ninoy Aquino International Airport at Valenzuela City at inaasahan ang partial operability nito sa katapusan ng 2022. Gayun din ang Light Rail Transit o LRT1 Cavite Extension Project at Manila Clark Railway Project na inaasahang makapagsisilbi na rin sa publiko para sa biyaheng Tutuban-Malolos sa taong 2023. The identified rail projects in our existing master plans, in our existing roadmaps are almost all in implementation stage. We have 3 or 4 more corridors to go. Currently, we are starting to work on the next pipeline, the next master plan, the next roadmap of rail projects. Ilang bagong tulay rin sa Metro Manila na makatutulong upang maibsan ang mabigat na trapiko at mapabilis ang pagbiyahe ng mga motorista ang natapos na ngayong taon. Ito ay ang BGC Ortigas Center Road Link Project at Estrella Pantaleon Bridge. Nagsimula na rin ang konstruksyon ng ilang mega bridge projects sa pagitan ng mga pulo na layong pagdugtungin ng Luzon, Visayas at Mindanao. The main objective of the department is not only to build but also to connect. It is important that the infrastructure projects we built are integrated and complement each other for it to be sustainable and promote inclusive growth across the country. Our main strategy is to build well-planned and integrated infrastructure that will decongest and avoid overconcentration of socio-economic activities in highly urbanized areas and promote regional development. At upang makasabay ang Pilipinas sa pagbabago, ilang paliparan din ang isinaayos at ginawang world class.
Dalawa rito ang state-of-the-art na Clark International Airport New Passenger Terminal Building at Bicol International Airport. Hindi rin nagpaiwan sa pagbabago ang mga lalawigan dahil natapos na rin ngayong taon ang bagong Calbayog Airport at ang expansion ng General Santos Passenger Terminal Building. At sa kabila ng mga antala at ilang problema sa pondo, kontrata at ng pandemya, nagpapatuloy din ang paghahanap ng paraan ng pamahalaan upang maisaayos ang Ninoy Aquino International Airport na siyang kinukonsidera bilang Manila's premier airport. So, we're not saying NAIA is great, but we're saying that they're not bad. We regret that the previous unsold proposal fell through, but those were stringent requirements by the government. If they cannot pass the financial requirements as provided by the DOF and the NEDA, then what can we do? We want the best deal or the most beneficial arrangement for the government. Ayon sa National Economic and Development Authority, nasa 14 na proyekto na nagkakahalaga ng 116.1 billion pesos ang matatapos sa 2021 sa ilalim ng Build program. Habang 4 sa mga proyekto ang inaasang makukumpleto sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa June 2022. Sa kanyang huling State of the Nation address, ibinida ni Pangulong Rodrigo Duterte ang malalaking proyektong pang-infrastruktura na umusad sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Ngunit may mga personalidad at grupo ang nagsabing inaako lang ng Pangulo ang ilan sa mga proyektong ito na nasimulan na sa ilalim ng mga nakaraang administrasyon. May mga pagtutuligsama at naranasang balakid dulot ng pandemya. Nais pa rin ng Pangulo na matiyak na matatapos ang pagpapatayo ng mga flagship project ng administrasyon sa natitira pa niyang araw ng panunungkulan. And to sustain our momentum in infrastructure development, I have directed DPWH, DTR, NEDA, Department of Finance and DBM to be on full speed to ensure that our flagship project will be completed within my term, especially those that could help disperse economic activity outside of the densely populated Metro Manila. Umaabot ng nasa 5 trilyong pisong pondo ang inilaan ng pamahalaan para sa nasa 20 pangunahing proyekto na nasa listahan ng Build program. Umaasa ang pamahalaan na may pagpapatuloy ang mga ito kahit sa ilalim ng ibang administrasyon. Let us fulfill our promise and commitment to the entire nation to accomplish sustainable projects that will continuously improve the lives of Filipinos even beyond the term of the President. Asher Cadapan Jr., Repaso 2021. Pag-asa sa gitna ng pandemya. Ngunit nang pumasok ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ay dito na nagkalitsi-litsi ang Pilipinas na sa una hanggang sa 3 taon ng kanyang panunungkulan na isa sa kanyang ibinandira at ipinagmayabang na proyekto sa SONA noong 2024 ay ang 5,500 flood control projects sa buong bansa na tapos na. Ngayon, sa pagpihit ng panahon, ang hagupit ng La Nina at mga matinding pag-ulan naman ang ating binabantayan at pinaghahandaan. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Ngunit tila ginising ang Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagsisinungaling na kinabukasan nga matapos ang kanyang SONA, ang kalikasan na mismo ang nagbulgar sa katotohanan na kung saan bumuhos ang sunod-sunod at malakas na ulan sa buong bansa na ang labis na puruhan ng matinding pagbaha ay ang Metro Manila na kung saan dito nag-iwan ng malaking katanungan ang sambayanang Pilipino kung saan napunta ang halos 4 trillion pesos na inutang ni Pangulong Bongbong Marcos sa loob ng 3 taon na ni isang matibay na proyekto ay walang nakikita. Umabot na sa Marcos Highway ang umapaw na tubig mula sa Marikina River. Pati ang napakalaking barge na tangay ng rumaragasang baha. Live mula sa Marikina, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang lagay ng mga residente dyan?
Alam mo, Cheryl, daan-daang residente ngayong kinailangang lumika sa mga evacuation center dahil sa dami ng lugar na binaha dito sa Marikina. At ang tubig sa Marikina River ay umabot na sa 3rd alarm. Kaya naman ang tubig mula sa Marikina River umabot na hanggang dito sa Marcos Highway. Humambalang sa Marikina River ang malaking barge na yan sa kasagsagan ng matinding baha kanina. Nagkasira-sira ang sakay ng barge matapos matangay sa rumaragasang baha. Ayon sa ilang nakakita, tumama raw ang barge sa tulay na kumukonekta sa Eulogio Amang Rodriguez Avenue at Calle Industria. Nalubog nga sa baha ang malaking bahagi ng Marikina. Sa Provident Village, umabot hanggang baywang ang baha, kaya ang mga residente kinailangan ng lumikas. Nakabuti na yung loob baka matrap kami. 17 meters pa lang ang tubig sa Marikina River kaninang umaga. Nananawagan ang lokal na pamahalaan na lumikas sa mga residente para sa kanilang kaligtasan. Mula 17 meters kaninang umaga ay lumampas na sa 20 meters ang level ng tubig sa Marikina River. Kaya ang tubig mula sa ilog umabot na hanggang dito sa Marcos Highway. Nahirapan tuloy dumaan ang mga motorista sa Marcos Highway na nagdulot din ng pagbagal ng trapiko. Dito sa Malanday Elementary School, nagsisiksikan ng 10 pamilya sa bawat classroom. Sa dami ng kailangan mag-evacuate, kulang na kulang ang espasyo. Kaya si Joanna, dito na muna sa entablado ng gym na mamalagi hanggang sa humupa ang baha. Okay na kami dito, sir. Kapatila lang. Wala naman kung mapwestuhan. Napakarami kong tao Si Aling Marites, naiyak dahil may trauma pa siya sa mga nakaraang pagbaha kung saan muntik siyang malunod. Kaya ngayon, hindi na siya nagpatumpik-tumpik na lumikas agad kahit pa sa semento ng evacuation center siya matulog. Kailangan na po talaga namin bumaba kasi pag hindi kami bumaba baka matrap na lang po kami sa loob ng bahay. Kaya yun, lumikas na po kami dito. Ang importante po, ligtas po kami. Nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control. Overwhelm lang. Nandyan. Nandyan yung mga flood control na overwhelm lang. Putang ina, nandyan daw Nandyan, sabi niya. Asan? Many months later. Wala kaming makita. At para mapagtakpan at hindi masisi ang Pangulong Bongbong Marcos sa garapalang pagnanakaw sa panahon ng kanyang administrasyon ay dito na gumawa ng hakbang ang Pangulong Marcos na kunyaring ibinulgar sa kanyang suna ang mga kabulastugan ng mga politikong sangkot sa pagnanakaw sa kaban ng bayan na ang tumatak sa kanyang binitiwang salita sa suna na mahiya naman kayo. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo lang ang pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report
on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check and make sure and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangang may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Ngunit hindi pa rin nakaligtas ang Pangulong Bongbong Marcos sa katanungan ng ating mga kababayan kung bakit pinalipas muna ng isang taon bago gumawa ng aksyon ang Pangulo na kunyaring binisita pa ang mga flood control site na pag hindi substandard ang pagkagawa ay mismong proyekto ang hindi makikita o tinawag na ghost project, ngunit ang nakadeklarang dokumento ay tapos na. Guni-guning flood control project tulad ng nabanggit niya sa kanyang SONA ang inabutan ni Pangulong Bongbong Marcos nang mag-surprise inspection siya sa isang barangay sa Baliwag, Bulacan. At may ulat on the spot si JP Soriano. JP? Connie, napabuntong hininga na nga lang si Pangulong Bongbong Marcos dahil daw sa galit matapos niyang matuklasan ng isang ghost flood control project sa isang bahagi ng Purok 4 Barangay PL sa Baliwag, Bulacan. Connie, ayon sa Pangulo, 220 meters na reinforced concrete river walls na nagkakahalaga ng mahigit 55 million pesos ang dapat nagawa na sa lugar na ito. Pero sa isang surprise inspection nga ng Pangulo, ngayong umaga, bit-bit pa niya ang kopya ng report kung saan nakasaad na 100% na tapos na dapat at fully paid na ang proyekto. Pero ang tumambad sa Pangulo, wala kaming makita na kahit isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. ang surprise inspection ng Pangulo ngayon sa umano'y ghost project, Connie, nagmula raw sa isang sumbong na natanggap nila sa isang kanilang website kung saan ipinararating na ngayon ng publiko ang mga sumbong sa mga umano'y maanumalyang proyekto ng gobyerno, kabilang na nga ang flood control project na ito. Sabi ng Pangulo, nakausap niya ang barangay chairman ng lugar at sinabi na may kumausap daw sa kanila noon at nagsabing may gagawing flood control project, pero kalaunan ay naglaho na lang daw na parang bula. Dahil ghost flood control project na ito, Connie, aminado ang Pangulo na maaaring mas maapektuhan ang mga kalapit na residente sa epekto ng matinding pagbaha. Nangako siyang itutuloy ang proyekto at hahanapan ng paraan para magawa ito sa lalong madaling panahon. Pero higit daw sa lahat, mapanagot dapat sa batas ang mga nasa likod ng ghost at maanumalyang flood control project na ayon sa Pangulo na ang modus daw ay pagpasapasahan sa mga subcontractor ang proyekto. Narito po ang payag ng Pangulo. Ang teknik kasi ginagawa ngayon yung contractor makakakuha, may award ng contract sa kanila. Tapos hindi nila ginagawa yung trabaho. Pinagbibili nila yung contract sa mga subcontractor. Bahala na kung yung subcontractor, kung tutuloy niya yung project, bahala na sila kung maganda, kung nasa standard o substandard. Kaya't napapabayaan at yung iba, di na lang tinutuloy. I have a few questions to Secretary Recto, and this topic was asked by no less than two senators earlier, and this is on the topic of national debt.
It was asked by Senator Risa and then Senator Legarda earlier. And I understand that you inherited the debt, no? Especially the ones incurred during the pandemic, because during the pandemic we didn't have any choice but to borrow in order to finance our health intervention. So from a average of about 30% debt to GDP, it went up to about 60% to 70% GDP during the pandemic times, and it remained at 60% debt to GDP from then on. That is correct, yes. And that's why we mga 12.8 trillion in 2022. Correct. That's why we enacted the not enacted, but we passed the concurrent resolution for the medium-term fiscal framework. And this is where my concern comes in. Next slide. Because in the original MTFF, 2025 was the year that we will break sub 60. Now meaning our debt to GDP will go 60% and below and onwards. No, so the trajectory was to go below until 2028, the end of the term of the president. But what happened is the DBCC adjusted the debt to GDP ratio by 8 times during the course of since 2022. I understand why, no? Because of externalities, things that we cannot control. And because of our debt accumulation, next slide, each Filipino now owes about 142,000. No? That's about 80% of its household consumption per capita. Or on the other hand, you could also say that you have 140,000 in savings, because one man's liability is one man's asset. Correct. But it depends how you look at it. But just to put it on record, that if you divide that on a per capita basis, it's about 142,000 per person. And that's also next slide. And I understand that the game plan is to outgrow debt. No? Meaning grow our economy as fast as we can, collect revenues as big as we can, and spend wisely. Kamakailan nga ay naglabas ng datos ang Committee of Finance na si Senator Sherwin Gatchalian na sakaling hindi makahanap ng agarang solusyon ang administrasyon matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos ay ang may pinakamataas at pinakamalaking utang kumpara sa mga nagdaang administrasyon, na ang balita ay aabot na sa 142,000 pesos ang utang bawat Pilipino kung kukwintahin ang kasalukuyang utang ng pamahalaan. Matapos nga maglabas ng update ang Committee of Finance Chairperson na si Sherwin Gatchalian ukol sa lumulubong utang ng Pilipinas na umabot na hanggang liig, ay umani agad ito ng iba't ibang reaksyon na karamihan ay dismayado, na pati ang batikang broadcaster na si Karen Davila ay naglabas din ng komento ukol sa maanumalyang flood control ng Pilipinas na kinasangkutan ng mga korap na politiko sa ating bansa na nakipagsabuatan ng ilang kawani ng DPWH at mga kontraktor. Para sa buong video, narito ating pakinggan ang komento ng batikang broadcaster na si Karen Davila. Narito ang video. Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino namang contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? Diba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now, the contractor has no choice. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang Hightone, 61 projects. 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat.
Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to me that, you know, you're telling me walang problema, ba't ka pa mag-iimbestiga? Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!